Hello mga ka-dears in Canada. So bago nga po ang lahat, gusto ko munang bumati or gusto ko muna kayong batiin ng isang magandang araw kung nasang panig man kayo ng mundo ngayon. Sana ay wala tayong ganong iniisip na problema at sana ay okay lang tayo at malayo sa kung anumang disgrasya. At ayun nga, another day, another vlog mga guys. Welcome back dito sa ating channel. At ayun, medyo interesting tong pag-uusapan natin ngayon mga guys. Madalas nga maitanong sa akin ng mga kaibigan ko dito sa Canada kung mga nagtatrabaho tayo sa construction industry or to be specific ay sa isang home builder company. Madalas nilang maitanong sa akin na kung ano nga daw ba yung dapat nilang bilhin na bahay. Halos kasi karamihan sa kanila ay nasa stage na ready na sila na bumili ng property, ng first property nila o yung tinatawag nilang dream house. Yun nga lang kasi sa isang banda, yung nahihirapan silang magdesisyon kung ano nga ba yung kukunin nila, yun bang newly built na tinatawag o yung old house pero renovated. So dito sa video na to mga guys ay yan yung pag-uusapan natin. Naisipan ko kasi gawan na lang ito ng content or ng vlog para na rin magkaroon ng idea yung nakakarami. At least hindi lang yung mga kaibigan ko yung bigyan ko ng idea, at least yung mga viewers natin, mga silent viewers, saka mga subscribers na nandito sa Canada. So yun nga, bago natin ipagpatuloy itong kwentuhan natin ay isang disclaimer lang muna. Hindi tayo eksperto sa larangan ng real estate. Lahat ng isi-share ko sa inyo at babanggitin ko sa video na to ay base lang sa personal experience ko nung kumuha kami ng property ni Mrs. dito sa Canada. At syempre, malaking parte doon yung profession natin bilang isang arkitekto sa Pilipinas at yung trabaho natin dito as architectural designer sa Canada. Sa trabaho ko dito na almost 3 years na rin and a half or 4 years na, marami-rami na rin tayo na design na single family home at marami na rin tayo na estimate. So medyo kabisado na natin yung presyohan ng mga bawat property dito sa Canada, especially dito sa Calgary. So ayun mga guys, siguro umpisahan na natin to. So yun nga, sa pagbili kasi ng property dito sa Calgary or dito sa Canada mga guys, mapa newly built man yan or old pero renovated, meron kang dapat mga i-consider. Meron akong mga ginawang parameter na pwede nating pagbasihan or pwede nating gawing guide pag bibili tayo ng bahay. Unahin ko yung price. So pagka price ang pag-uusapan mga guys, syempre expected mo na yun na kapag ang kinuha mo property is newly built, syempre up to date na lahat ng materials niyan, very modern na ginamit na mga finishes. Tapos syempre yung layout ng bahay mo, o yung floor plan na tinatawag, syempre hindi na siya yung typical na kinagisnan natin na box lang. Meron ako mga na-design recently or previously, mga fancy na yung layout. Kakaiba siya. Tapos syempre labor cost, dumadagdag din yan every year syempre, o hindi lang, sometimes in 4 months or 6 months nagtataas ng dito sa Canada, naapektuhan yung labor cost. So yun, nakakadagdag yun sa presyo ng bahay. Unlike kapag ang binili mo is yung old pero renovated naman, yung bahay kasi as is na yun usually ang nire-renovate na lang doon yung kitchen or nire-repaint na lang yung buong interior ng bahay. Tapos yung sometimes naman yung basement, imbis na basement lang siya, kino-convert siya na parang livable area, yung parang may 2 bedroom or 1 bedroom plus 1 kitchen. So yun lang yung typical na ginagawa kapag sa old house. Pero syempre yung end of the day, pag kukumpara mo yung presyo ng newly sa old, mas medyo affordable para sa akin yung old home. So next is customization mga guys. Dito medyo lamang yung newly built home. Kasi syempre, kapag bumili ka ng bagong bahay, meron kayong meeting with the builder or developer. Parang papakita nila sa iyo yung base design. Lahat dun sa base design, nandun na yung mga nakasama na dun yung talagang kulay niya, yung materials na ginamit, base dun sa presyo ng bahay na yon. Kada rearrange mo ng layout, kada bago mo ng kulay, kada pili mo ng ibang materials, magkakaroon ng price difference yun. Yun yung medyo iingatan nyo lang mga guys kapag bibili kayo. Unlike kapag old house, napaka-limited nung pagko-customize mo. Syempre, ang mababago mo lang doon yung layout ng kitchen mo,
yung basement, pero yung the whole main floor or second floor, pwede mo siyang ibaguhin, kaya lang syempre sobrang mahal na yun, parang daig mo pa or bumili ka na lang ng bago. So yun lang yung nagbibigay sa'yo ng limitation, hanggang kitchen, basement ka lang, tapos yun nga konting repaint, yun lang yung pwede mong magawa kapag ka old house. Sunod mga guys is yung maintenance. Kapag ito na yung pag-uusapan, lamang dito yung newly built home. Kumbaga wala ka nang iintindihan sa maintenance for siguro at least 10 years. Kasi nga syempre bago lahat ng ikinabit dyan. Umpisa mo sa mechanical mo, yung mga furnace, mga heater mo, yung thermostat, humidifier, mga plumbing equipments mo, fixtures, lahat yan. Na-test na yan bago ka pa mag-move in, kumbaga na-inspect lahat yan. So parang malaya ka matulog dyan ng medyo matagal-tagal na wala kang iintindihan. Unlike kapag old home, syempre kapag yun ang kinuha mo, kailangan mong mag-hire ng inspector para i-inspect niya lahat ng mga especially mechanical equipment. Yan, importante kapag bibili ka ng old home, yan yung number 1 nilang chine-check, yung mechanical. Yun nga, yung mga furnace, kung hanggang kailan pa ba siya gagana. May lifespan din kasi ang furnace, hindi siya lifetime. Kumbaga parang sa amin meron na lang kaming natitirang 10 years, medyo bago-bago pa yan nung nakuha namin. So depende sa report na ibibigay ng inspector. So yun nga lang, marami kang hidden issues na hindi mo i-expect kapag old home yung kinuha mo. Mga tinatago ng mga seller na siyempre may mga seller dito na hindi sila okay na papa-inspect yung bahay, kumbaga ayaw nila nun. Pero pagka ganun, red flag yun, huwag kayong papayag. Siyempre kailangan yun ma-inspect bago mo mabili. So ayun nga, side note lang ulit dun sa newly home, kapag sa warranty, may builder's warranty yan, tsaka manufacturer warranty. So wala ka talagang iintindihan pagdating sa maintenance. Sunod na parameters na dapat nyo i-consider mga guys is yung location. Dito, syempre talo dito yung newly built home. Lahat ng dinidesign namin ngayon na bahay ay naitatayo o kinatayo siguro mga 30 to 40 minutes away from the city na. Medyo malayo na talaga yon, siguro mga 40 to 50 kilometers away from the city. Unlike kapag old home, marami ka pang nakikitang binibenta niyan dito around the central area lang ng Calgary, malapit sa downtown. Kagaya namin, proximity kami sa downtown, mga ilang minuto lang, mga 5 to 10 minutes. Tapos malapit kami sa mga train station, bus station, groceries, hospital. Yan yung advantage kapag old home, marami kang makikita around the city lang or within the city. Next mga guys, sa listahan natin o sa parameters natin is yung landscape or yung ating mga setbacks. Actually dito talo din ang newly built home, kasi pagka bagong bahay mo mga guys, napakaliliit na ng mga lote na dinidesign na namin. Siguro ang setback na lang namin is mga 1 meter sa side, tapos sa likod is depende. Dito nagkakatalo kasi minsan pagka may bahay na merong garage sa likod, yun medyo malaki, pero kung ikukumpara mo siya sa lumang bahay na talagang malawak yung paligid, walang sinabi yung newly built home. Isa pa, kapag newly built home, yung landscape mo sa likod, mga tambak lang yun mga pinaghukay na lupa na doon na lang itinambak sa likod. Ikaw pa yung magpapa-landscape nun, parang additional cost mo yun, additional burden sa pocket mo yun. Isa pa, wala ron na mga ganong halaman, walang puno. Unlike kapag old home yung pinili mo o lumang bahay, malawak na yung likod mo, na establish na yung garden, kumbaga na may garden na talaga siya, ready na. Gaya nito, maliit man to pero wala na kaming iisipin, merong 2 puno ng pine tree, merong, ewan ko kung anong pangalan nitong 2 puno na to. So ito yung kainaman kapag old home yung binili mo, kumbaga wala ka nang iintindihan, ang tatanim mo na lang, ayan, kapag gulay-gulay, gusto mo mag-garden kapag summer. Unlike sa newly built home, yan, iisipin mo pa talaga yan, bibigyan mo talaga or paglalaanan mo ng budget kung mahilig ka talaga maghalaman or fan ka ng landscaping. So next parameters mga guys is yung community. So
may relation to dun sa location kanina na nabanggit ko. Yun nga mga dinidesign namin o tinatayo namin mga bagong bahay ay malayo na dito sa syudad, dito sa city, almost 40 kilometers away or 30 minutes to 40 minutes drive. So pag sinabi kasi na community, magtatayo ka pa lang dyan ng mga market, supermarket, mga commercial area, schools. So di-develop pa lang nila yan, mag-establish pa lang sila. So kung doon ka bibili tapos medyo bago-bago ka pa dito sa Canada, malulungkot ka kasi ilan-ilan pa lang kayo doon sa area na yon. Parang tapos hindi lahat pa ng tao dito puro trabaho, walang gano'ng lumalabas ng bahay para makapagkwentuhan, parang gano'n. So medyo para sa akin malungkot. Unlike kapag ka old home, within the city lang siya, nasa central area, at least established na yung community, marami ka ng kapitbahay, mga mababait at friendly na kapitbahay, kahit saan ka maglakad dyan, babatiin ka. Kumbaga, madali kang makaka-cope up dun sa environment mo na ginagalawan mo. Hindi ka ma-homesick, yung mga ganun ba na factor. So parang dito, para sa akin, mas pumapabor to sa old home. So sunod na parameters natin na guys, bali second to the last na to, is yung energy efficiency. So dito parang mas pumapabor to sa mga bagong bahay o sa newly built home. Siyempre dito sa Canada mga guys, napaka-importante ng energy efficient yung bahay mo. So kapag siyempre bago ang bahay mo, dinidesign namin yan base sa meron kami mga sinusunod na guidelines kasi sa National Building Code ng Canada. Kailangan pumasa yan sa Energy Code. So lahat ng makakaasa kayo na lahat ng walls, bintana, pinto ay pumasa sa Energy Code of Canada. Kaya masasabi nyo yung newly built home is energy efficient. Kasi importante yon mga guys, dahil kasi kapag yung bahay mo is energy efficient, mas makakamura ka sa pagbabayad ng electric bills mo. Unlike kapag old na yung bahay mo, luma na yung bahay mo, halos karamihan kasi ng lumang bahay dito hindi na nagpa-function na maganda yung mga insulation nila. Kumbaga palitin na. Sometimes nga pag medyo minalas-malas ka yung makuha mo or mabili mo na lumang bahay, walang insulation. So kailangan mo pa talagang ipa-insulate yon. So yung last mga guys, last parameter is yung warranties and insurances. So dito yung boto ko para sa newly built home. Syempre understandable naman na kapag newly built home, pasok yan sa mga warranties. Dalawang klase kasi yan mga guys, yung builder's warranty tsaka manufacturers. Sa builders, kasama dyan yung mga pag may nakita kayong depekto sa mga pinto, wall, ceiling, yan, sa flooring, yan, pwede nyong ipagawa yan sa within a year, period of 1 year sa builders nyo. Tapos yung manufacturers naman, yan, yung mga syempre sa kitchen kasi kasama na dyan, package na dyan yung fridge, parang yung washer, yung sa hugasan ng pinggan, tsaka mga microwave, cooker, yan. Kapag may nasira dyan, syempre may warranty yan sa mga supplier, sa mga manufacturer, so pwede nyo i-claim yun. Sa insurances naman, syempre kapag bago yung bahay mo, mayroon kasi ditong tinatawag na home insurance. Home insurance yung loob at labas, mura ka lang sisingilin ng insurance doon. Syempre bago pa, wala pa silang ganong poproblemahin. Unlike sa older home o sa lumang bahay na parang wala ka na rin yata makukuha warranty. Meron siguro sa warranty is yung manufacturers kapag ang nakuha mong bahay nirenovate nila yung buong kitchen mo at pinalitan lahat ng equipment doon, like yung rep mo, yung fridge mo, yan, siguro may warranty yon sa manufacturer. Pero the rest of the house, wala ka ng builder's warranty doon. Plus yung insurance mo medyo mataas, medyo pricey kumpara dun sa bagong bahay. Kasi nga luma na yung bahay mo, ibig sabihin marami ka ng in the future marami kang pwedeng ipagawa ron or ipa-repair. So medyo mataas yung iyong home insurance. So ayun nga mga guys, dito nagtatapos yung ating maikling kwentuhan tungkol sa pagbili. Kung ano nga ba bibiliin mo, lumang bahay or yung bagong bahay. At sana sa mga kaibigan ko, alam ko nanonood kayo,
makatulong sana tong ginawa kong video or vlog para sa inyo at para na rin sa mga viewers natin, subscribers na nandito sa Canada at gustong bumili or nagpaplano na rin bumili ng bahay. Sana magkaroon kayo ng idea or may consider nyo yung mga nabanggit ko na parameters or mga guides para hindi kayo mahirapan magdesisyon. Ako kasi, kung ako yung tatanungin nyo mga guys, pinili ko kasi itong luma na bahay na ginamit ko yung mga parameters na nabanggit ko na yon. Parang tinimbang ko lang siya. Sa huli kasi mga guys, kayo pa rin naman yung magdidesisyon yan. Kagaya ko, kagaya kami ni Mrs. Gusto namin, sino ba ayaw ang bagong bahay. Kaya lang, iisipin nyo rin, pagka bagong bahay nyo, pricey siya. Mataas yung mortgage nun, sigurado. At hindi mo kakayanin kung, siguro depende sa sahod mo kung kaya mo na isa lang yung trabaho mo na kaya mo i-cover lahat ng mortgage, lahat ng expenses dun sa bahay. Why not, diba? At least maganda yung bahay mo. Pangalawa naman, sa amin kasi, kaya luma yung bahay. Ayaw na namin kasi sa edad namin, ayaw na namin mag double job pa. Gusto namin pag uwi namin ng bahay, ma-enjoy namin kung ano yung pinaghihirapan namin. Gusto namin, may oras kami para magstay sa loob ng bahay. Siyempre, parang sinasabi ng iba, bago nga yung bahay mo, pero halos hindi mo naman siya matulugan dahil nga bugbog ka na kakatrabaho, kakabayad ng mortgage. So, yun yung isang naging basihan din namin. Tapos, siyempre, pangalawa, sa akin lang, huwag kayong papadalahan. Bawa, siyempre dito, ayaw man sabihin to, pero maraming kababayan natin dito kasi nagpapataasan ng ego. Bawa, yung kaibigan ko kumuha ng brand new na bahay, 3 bedroom with garage, front garage or back garage. Kailangan kukunin ko rin mas higit doon, 4 bedroom, basta malaking garage, parang gano'n. So wag nating gagawing basihan yung mga gano'n. Ang isipin lang natin kung paano mo siya mai-enjoy, paano mo mai-enjoy yung bahay mo at paano mo mababayaran yung mortgage mo at end of the day. Pero syempre, kaya nga na sinabi ko, sa huli, kayo pa rin yung magdidesisyon niyan. Bago o luma, it's all up to you mga guys. Kaya, ayun, itong mga nabanggit ko is guide lang naman. So, doon nga sa mga bago pa lang dito sa ating channel, sana huwag po kayong makalimot mag-subscribe, like and share itong ating video at pakihit na rin yung notification bell para naman pag may upload tayo na gaya nito, ma-notify kayo ni YouTube. At sa mga mahal nating subscribers dyan, maraming salamat sa pagsuporta, walang patid na pagsuporta dito sa ating munting channel. At sa mga silent viewers and syempre sa bashers na rin, sama na natin sila. Maraming salamat sa pagtangkilik kahit paano nakakadagdag kayo ng views. At ayun, maraming salamat mga guys. Paano, see you na lang ulit sa susunod nating mga vlogs and God bless us all and paalam mga guys.